Don't let this kid fool you. Dahil sa may baril siya, hindi ibig sabihin na dapat nyo na siyang katakutan. Actually, dapat pa kayong matuwa dahil bata pa lang siya, isa na siya sa pinakamahusay pagdating sa sports ng practical shooting. At marami na siyang napanalo ng awards sa sports na to. And he's only 17, but you'll be surprised how old when he started. Na-introduce po sa akin yung sport nung yung dad ko bumili siya ng baril. Then, nagpa-practice na siya mag-isa. Then, one time, sinama niya ako. Then, nung sumama na ako sa kanya, yun. That's the first time I started shooting. Tapos, may na-meet akong friends na nag-shoot na rin sila, nagko-compete na. So, yun, sinama nila ako din. Hanggang ngayon, na-addict na ako. Tapos, nandito na ako sa shooting. Yung international awards po, yung first international award ko is last 2011, September. It was in Florida Frost Proof. And dun ko nakuha yung first na gold medal ko as a junior, part of the Philippine team. Tapos yung second ko was last year, February. Ito po yung Australasia, yung lahat ng countries sa Asia. Tapos yun din po, nanalo din po ako dun, nag-gold medal po ako dun. Tapos yung, itong pinaka-recent, hindi ko po nakuha yung gold pero nag-silver po ako dun sa Far East Asia Handgun Championship. Para maging practical shooter po, syempre it takes the discipline. Kailangan alam mo yung mga rules and safety, lalo na pag may baril ka kasi. Kung hindi mo to alam, delikado talaga para sa mga tao, lalo na sa amin mga bata. Pero kailangan mo lang naman maintindihan kung paano gumagana yung mga bagay-bagay. But for a kid like him, dapat nga ba siyang humawak ng baril? Syempre po hindi po mawawala yung support ng parents kasi kung hindi naman po dahil sa kanila, hindi naman po ako makaka-start ng ganitong sport. Siyempre po, discipline talaga kasi kung hindi ka naman magti-training kasi hindi mo isa-sacrifice yung time mo para maglaro, hindi ka naman mapupunta sa ganitong pwesto eh. Kasi kailangan mo rin talaga mag-training. As in, kahit yung mga cross-training na jogging, mga ibang para ma-improve yung endurance mo. Bata pa, responsible gun handler na. A kid we should be proud of on our Kid Power. Unang-una, kailangan yung matutunan yung safety, kung paano humawak ng baril, kung kailangan yung malaman kung gaano siya kadelikado. At syempre, kailangan may mga matatanda na i-correct sa inyo sa mga form nyo. Kasi kung mali yung form nyo, magiging pangit yung basics nyo. So, hindi rin kayo mag-i-improve ng mabilis. So, kailangan nyo lang ng proper coaching, proper training. And dapat continuous lang yung practice nyo.